1 million ang sinasahod ko sa pagtututor ng English sa Canada. 2 months yan, 2 months, 1 million. So, kada buwan, 500,000. 1 million in 2 months as an English tutor daw sa Canada. Tapos, bale, 500,000 per month. Pero, naniniwala ka ba na totoo yung pinagsasabi ni Miss Louis Vuitton? O kaya, baka strategy lang niya ito? 1 million ang sinasahod ko sa pagtututor ng English sa Canada. 2 months yan, 2 months, 1 million. So, kada buwan, 500,000. So, kayang-kaya ko bumili ng mga alahas na mga tag 150,000, 250,000. Ang pinakababa ko talaga sa mga alahas ko, 100,000. Ang pinakamataas ko, tag 300,000. Kung mayroon nga tag 500, kayang-kaya ko. Kasi, yun nga, maniwala man kayo sa hindi sa akin, no choice ako, hindi kayo maniwala sa akin. Basta, yun ang sahod ko sa pagtututor English ko sa Canada. 1 million kada buwan. And kada 2 buwan yan. 500,000 yung kada buwan. Kaya nga bumili ako ng ganito, sanay na ako kasi mga buong katawan ko parang may hadhad, alipunga, punjay, buni. Kapag hindi mamahaling gamit ko, Louis Vuitton, panty ko nga tag 130,000 ang isa. Yun ang pinagmamayabang ko. Okay? Ipagmayabang ko lang yung tag 1 million kong bag. Ito lang, tag 1 million kong bag. Hindi naman yan ipagkataka. Kung ayaw niyo maniwala na hindi ako makabili ng tag 1 million bag, ito lang. Isang buwan ko lang itong sahod. Kasi 1 million na yung isang buwan kong sahod sa pagtututor ng English sa Canada. Kaya nakabili ako ng 1 million Louis Vuitton yan. Louis Vuitton. Kasi, yung tag 500,000 yung gamit ko, ganito yung bag yun. Itong mga kamay ko nito, gipang buni, kurikong alipunga, gipang kurikong, gipang hadhad. Maunang, nagbili na lang ako ng tag 1 million. Kung hindi kayo maniwala sa akin, okay lang. Yung isa, ibigay ko sana sa inyo, baka kurikungon kayo. Kasi, maadik-adik man kayo, papunta ng Canada. Kailangan may pira kayo papunta ng Canada. Kasi ako, naadik-adik man ako, adik na ako. Saka, yung bag ko, tag 500,000, itapon ko na yun kasi dito ba, gikapang kurikong buni alipo nga ako. Kaya itapon ko na to. Ito talaga ang tag 1 million ko. Yung isa, tag 500,000 lang yun. Pinas money yan ha, Pinas money yan. Kung hindi kayo maniwala sa akin, kung di wag, ako, naniwala ako sa asa. Let's do the computation or math. So, i-compute natin, pero ang conversion is 1 Canadian dollar is equal to 40 Philippine peso. So, kapag entry English tutor ka sa Canada, ang average mo is $25 per hour, tapos aabot ka sa 49,000 Canadian dollars sa isang year. So, kapag i-divide mo siya by 12, ang parang average na kikitain mo is parang 160,000 pesos, no? Converted na yan. Pero hindi pa bawas dyan yung tax. So, kapag ita-times 0.20 mo, so ang matitira is 100,000 pa rin, more than, and medyo malaki. Tapos, kapag batikan ka na, may experience ka na, siguro pwede ang average mo ay aabot sa 77,000 Canadian dollars. So, times 4 yan is equal to 3 million, more than 3 million. Tapos, i-divide mo siya sa 12, magiging at around 350,000 pesos. Tapos, times, ano pa yan? Tax. So, pwedeng 200 plus thousand ang matitira, which is malaki pa rin, no, kapag i-convert mo sa pesos. Pero, inamin din niya ang katotohanan. Kaya pakinggan natin ang kanyang revelasyon. Hello guys! Gusto niyo ba dumami yung followers nyo? Itong gawin nyo. Mag-content kayo na mabas kayo. Kailangan yung kasing-kasing nyo is bagtik mo. Kailangan yung mukha mo is makapal pa sa papel diliha. Kagaya ko. Anyway, by the way guys, sanay na ako mabas kasi yung English speaking ko, I can't understand Bisaya and Tagalog. Ando na sa TV Patrol.
na marklugan ako, mga big brother, naka million-million na yung views nila. Pero anyway, by the way, that time, hindi pa ako vlogger. Ngayon lang ako nag-vlog, 1 month pa lang, almost 1 month pa lang nag-vlog ako. Pero anyway, by the way, para mapansin kayo ng mga buzzers, hello guys, gusto nyo ba dumami yung followers nyo? Itong gawin nyo. Mag-content kayo na mabas kayo. Kailangan yung kasing-kasing nyo is bagtik mo. Kailangan yung mukha mo is makapal pa sa papel diliha. Kagaya ko. Anyway, by the way guys, sanay na ako mabas kasi yung English speaking ko, I can't understand Bisaya and Tagalog. Ando na sa TV Patrol. Na marklugan ako, mga big brother. Naka million-million na yung views nila. Pero anyway, by the way, that time, hindi pa ako vlogger. Ngayon lang ako nag-vlog, 1 month pa lang, almost 1 month pa lang nag-vlog ako. Pero anyway, by the way, para mapansin kayo ng mga buzzers, Magaling. Correct yung strategy ni ate para mapalago yung kanyang followers o kaya subscribers. Kaya tignan nyo ngayon, ang daming napaniwala, ang daming nag-stitch sa kanyang video na inaakala nila na totoo yung sinasabi niya na nagpapayabang siya na 1 million yung kinikita niya as an English tutor. In which, para sa akin, medyo sketchy kasi parang hindi talaga kapanipaniwala. So, there are 2 reasons bakit yun yung strategy niya. Number 1 is yung reading comprehension ng mga Pinoy. Yung comprehension natin medyo hindi talaga nakakatuwa. Kapag i-base mo sa mga survey, isa tayo sa medyo kumukulelat na sa reading comprehension. Kaya parang konting paglabas lang ng nakakainggan yung content, ganun na tayo agad, no? Nagre-react agad. Without investigating or hindi tayo agad nagre-research, basta na lamang napapaniwala. No wonder, may mga madali talagang mauto, especially sa mga Ponzi scheme, kasi nga, hindi ganito ka-okay yung ating comprehension. Aminado din ako na isa din ako dyan kasi kapag nagre-review ako dun sa reading comprehension, medyo mababa din kasi yung nakukuha ko. Kaya isa din ako sa mga aminado na medyo hindi okay yung reading comprehension. The second reason naman ay yung paggamit ni ate sa emotion strategy. Ito yung pag-trigger ng mga emosyon ng mga viewers. Kaya nagiging drawn sila or naaakit sila sa mga content ni ate na kumikita ng 1 million as an English tutor in every 2 months. So parang 1 month is 500,000. Tapos dito mo talaga mapapansin na pagdating sa pera, parang oh, di ba? Pero hindi naman yun eh. Talagang ginamit talaga niya yung utak niya para as a way na mapalago yung kanyang subscribers o kaya followers sa kanyang social media platform. Kasi nga, di ba, mahirap na ngayon magpa-trend ng topic. Halos lahat kasi ng friends mo sa Facebook, nagre-reels lahat. Halos mga TikTokers, nagti-TikTok lahat. Kaya medyo mahirap na talaga gumawa ng content na mapapansin ka. Kailangan mo talagang gumawa ng mabisang paraan para mapansin ka. At ito ang ginawa ni ate. Congratulations at ayun na, umangat talaga ng bongga yung kanyang followers. Kaya bilang isang content creator, gumawa kayo talaga ng effective strategy para mapalago yung inyong mga followers. Katulad ng ginawa ni ate, no, na ginamit talaga niya yung emosyon ng mga viewers para to gain more attention. Kaya kanya-kanyang strategy yan dahil iba na ang labanan ngayon sa social media. Pero sa tingin ko naman, mabait naman si ate sa likod ng camera kasi hindi mo talaga kilalang masyado ang isang tao hanggat hindi mo siya nakakasama in person. Iba kasi kapag nakikita mo lang virtually, tsaka iba kapag kasama mo siya in person. Kaya ang disclaimer dito sa video, hindi ko personally kilala si ate, pero nakikita ko na yung mga strategies na ginagawa niya in which very effective and congratulations ulit. I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito, especially sa pagpapalago ng followers o kaya subscribers katulad ni ate, in which I feel na mabait naman talaga siya in person. Yung mga nang babash sa kanya, ito yung hindi kinilatis talaga yung nature ng vlog niya, yung strategy niya, na parang nag-react agad doon sa title, doon sa sinabi lang niya sa video without analyzing it.
Okay? I'm sure maraming makaka-relate din dito. Okay? So, thank you for watching. Have a nice day. And dapat positive vibes only.